I will remain firmly with the majority bloc. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. Kung sakali mang lumabas yung warrant nila Oo. at maging siyam na lang, ang sinasabi nga naman nitong mga netizen natin, Oo. majority na raw yung minority. I'm already in receipt of the warrant of arrest issued against me by the 5th Division of the Sandigan Bayan. Nais ko lang pong bigyan din ng mga bagay na ito. I will remain firmly with the majority bloc under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO ang nagsabi sa Ombudsman na wala silang anumang dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anuman insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga aligasyong ibinabato laban sa akin. So how can the office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority bloc kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority bloc. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to
to voluntarily surrender myself. Maraming salamat po. Personal din pala silang sinundo no ni Secretary John Vic Remulla. John Vic Remulla. Ganyan din yung ginawa kay dating Senador Bong Revilla, ano? Pero ikaw Kuya Ben, matanong personal, ito kaya ay magpapahina sa paninindigan ng 13 senador na kasama sa majority group ni Senador Jingo Estrada? Well, of course, Itong pressure na ito, merong itong pressure chilling na ito. effect din yan kahit Oo. paano. Sabi mo man na buuan loob nung mga 13. kasama sa 13, Oo. may chilling effect yan. Sinampulan eh. Oo, Diba? oo. O ngayon, Na parang sinabing seryoso kami, ha? Oo, Pero, dito naman makikita yung paninindigan Oo. ng prinsipyo nung natitirang ilan ba? Labing isa na lang. Labing isa, wala na pa ba yung nawawala Bato, si tsaka Bato, di si labing Dr. isa. Jinggoy, oo. So makikita natin kung ano yung paninindigan. Well, meron kang makikita sa social media, sinasabi kasi na kapag lumabas pa yung warrant, no, dahil ang sinasabi rito, aasahan pa raw yung warrant tama, kay oo. Senator Joel Villanueva at may isa pa Oo. na hindi pinapangalanan, wherein ang sinasabi nga nila, malamang si dating Senate President Chis Escudero din yun. yan, opo. Well, kung sakali mang lumabas yung warrant nila Oo. at maging siyam na lang, ang sinasabi nga naman nitong mga netizen natin, Oo. majority na raw yung minority. Well, mukhang mali po ata yung Iba yung rules ng iba Senado yung rules kasi. ng Senado. Ang rules ng Senado is ilan yung total senator Yan. at yun yung pagbabasihan kung mayorya ka o minorya. Yes. So, sukdo lang maging isa na lang. Oo. At si Alan Peter Cayetano na lang matitira. Na nakalaya, halimbawa Na nakalaya. halimbawa lang. Oo. Hanggang hindi nagiging 13. Oo. At hanggang nakaluklok bilang senador, Oo. yung 13, abay, hindi mo pwede sabing mayorya sila unless na matanggal na bilang senador yung Oo. mga nakulong, no? At ang oo. mangyari ang Mabawasan talaga bilang. mabawasan no? talagang Oo. bilang na talagang sinasabing ang senador lang ng ating bansa ay 13, abay di majority yung 7, di ba? Yun Pero yung malabo sinasabi mangyari natin. sa ngayon yun. Oo, Opo, malabo yun. mangyari. So, wag ho tayong magpapaniwala dito po sa mga nababasa natin dahil yan po yung rules ng Senado. Well, Yes. alam naman natin, Hindi yan, halimbawa 3, nawala yung Bato, nakulong yung Jinggoy, halimbawa. So magiging bilang mo, siyam na lang. 11. 11. So 11-11, edi kulang. Maliban ng lumipat mula sa majority, ang dalawa. Basta't kailangang maka-13. Yan, opo. Kahit hindi sila present. Yan. Ano, ha? Kasi ganun po mangyayari. Pero meron kasing senaryo nakikita rin, paano daw kung magdeklara siya na na chairmanship vacant. Di ba? Kasi pwede, halimbawa, kasi dati ito, di ba, nung kay Senador Joel, nung kay dati SP Soto, nagdeklara siya ng all position vacant eh. Isinama pati Senate President. Isa ata sa agenda noon ay ideklara lang na vacant yung mga chairman ng bawat komite. Pero siyempre, debate yan. Magdidebate lang. Debate yan. Medyo Pero matagal na proseso pa rin ang yun. sinasabi nga natin dito, sa mga nakikita nating sitwasyon ngayon, hindi malabong magkaroon talaga ng legislative crisis Aha. dito sa mga nangyayaring ito. Aha. Dahil nakita naman natin yung walkout na yun. Yun. No? Isa na yun, no? Simula na yun. Yung pagpasok sa Senado na nagkaroon naman ng putukan. Okay? Yung pagpasok sa Senado, nagkaroon ng arestuhan. So, nakikita na natin na talagang magulo na yung sitwasyon. Aha. At ang inaasahan ng taong bayan ngayon yung, di ba, noon kapag may nangyayari sa Senado, titigil, huhupa, uunahin muna yun sa taong bayan, Yes. bago magkaroon ng panibagong problema, makikita mo na meron nang nagawa para sa taong bayan. Pero sa ngayon, wala Mukhang wala. No, ha? Mukhang wala. Kasi ngayon ay talagang dito siya nakafocus, ano? Ang mga mababatas natin. Well, ako naman sa tingin ko, sa pangyayari ito, baka lalo pa maging matibay, Kuya Benny, yung 13. Yes, dahil Diba? wala na Kumbaga, nandun na yung spotlight Oho. Pero kung pinatining nila to, pinatahimik ng konti, Oo. at bago ginapang isa-isa't kausapin, Oho. ganun kasi ang Senado noon. Iniisa-isa yan. Kausapin, paliwanagan. Oo.
Oh, yeah. Pakinggan daw natin. Sino to? Powa, Tony Powa. Yan, si Atty. Powa, pakinggan natin. Hindi, ano na to, impeachment ito. Ano ha? Lagay nyo kasi sa prompter para alam namin, ano? Yung paki-advise kasi para tayong, so tuloy mo, tapusin natin yung punto na to, tapos lipat tayo sa impeachment. Ano, ha? So, nawala tuloy tayo. Nawala tayo. Ano, saan tayong tagpo? Basta, ang sinasabi rito is hindi talaga mangyayari yung magiging mayorya ka na ang bilang mo ay 11. Yan. Pero ako sa bandang huli, sana mabuka agad yung Blue Ribbon Committee. Oh, yung Marivive Blue agad na Ribbon, natin ito. yes, No, ha? mabuo at mabuhay yung, alam mo kasi malaking katanungan Oh. yung nakabitin sa isipan ng ating mamamayan. Yan. Isa ka na dyan, isa na ako. At syempre yung maliliit nating Juan de la Cruz tungkol dyan sa flood control na yan. Yan. Alam nyo, maraming pangalan dyan. Alam nyo, bilang si Benny, Oo. bibigyan natin ng benefit of the doubt. Marami pong pangalan na binanggit dyan na talagang wala rin kasalanan. Ay, tama ka. Oh, hindi po lahat ng binanggit ni Saldico, lahat ay may kasalanan. Hindi po. Oo. Meron po dyan na talagang wala ring inalaman. So ano pong gagawin? Pati sa nabanggit ng 18 soldiers, di ba? Yes. Meron din po doon. Patutunayan natin siguro yung bagay na yan. Siguro mas maganda, buksan yan, imbestigahan, at nang malaman kung ano talaga yung totoo. Yan. Di ba? Mamaya, tuloy natin yan, Kuya Benny, ha? Puntahan muna natin. Mukhang nagsasalita po si Attorney Michael Powa, ang tagapagsalita po ni BP Indesara, at saka yung Duterte Defense Team. Yeah.